Umaga mga idol, dito tayo sa I Love Maribeles. Ayan, makikita nyo I Love Maribeles. Ayan, ating motor. Ayan, ang ating motor. Sumilong tayo saglit doon sa inabutan tayo ng ulan buti humina na siya. Ngayon naisipan ko huminto dito at nagagandahan nga dito lagi sa I Love Maribeles, no? Dito tumatambay, mupa naman ang ulan. Ito nga pala ang ating motor. Wow, kalbo na ang gulong. Medyo malapit na rin to, meron na yung playo, lutang na yung playo. Ay hindi pa, pero ayan na yung bakat niya, di ba? Nipis na kasi yan, nakuha natin yung gulong na yan, gamit na. Pero pwede pa, basta malapitan lang yung biyahe, pag lang yung mapalayo. Ayan lang mga idol, no? Nga pala nagtatanong paano daw, paano natin paano daw kinasa. Kasi nagtatanong, hindi daw stock yung swing arm. Stock po ito mga kaibigan, no, mga idol. Stock na yung swing arm. Ito hindi ito stock, caliper. Caliper ng to, sa mismong stock nitong mags na GX10R Kawasaki. Kung alam ko, alam nyo yun, 1000cc yung GX10R Kawasaki na yun. Ito yun sa kanya, isang set. Tapos ito yung X Pivot XL. Yan. Kaya nakasya to, mataba to, sobrang taba ang na to, ng na to, swing ng mags na to. Kaya ang ginawa ng tropa, yan, dito, kinat niya dito, inalis yung forma ng stock, di ba, yun, may butas yun na ganun, tapos walang ganito. Ngayon binago yun, modify na nga ang ginawa dito sa motor na to. Yan siya, kinatin niya, tapos ilagyan ng bakal dito para matibay, tapos yun. Tapos pinalamanan na rin to para hindi talaga mapitpit. Kasi nung una, kaya pumitpit talaga siya kasi hindi na palamanan dito. Kaya nilagyan ko ng square bar, no. Ay talaga, mulye talaga ang ginamit ko. Kabilaan yan mga idol, ayan. Ayan, yan siya. Kabilaan yan. Ganyan siya. Kala mo ay hindi talaga stock no ang swing arm. Stock po yan. Magaling nga talaga tumira ang tropa. Lang iba kasi si Jmar Lopez. Yan, tinira niya. Kumbaga yun, tinibayan na lang din naman natin para kasi nakalimutan itong lagyan ng palaman. Yun lang ang ginawa niya dito. Yan, ito medyo nilayo to. Yan, kinat niya. Pansin nyo may hinang dito, hindi lang nag-grind, no? Kalawang na nilayo yan dito kasi medyo dikit yan kasi ito rin nag-extension na rin tayo dito, kunti lang naman. Yan, kasi nababago nga kasi bumuka na nga to, sumagi. Yan ang space nya, laki pa rin naman. Tapos doon sa part na to, dito, doon sa may swing arm sa tuhog, wala na binago. Dito lang, ito lang ang binago dito. Ito siya. Yan, yung binukal lang konti para lang magkaroon ng space, yun, para magkasya. Malaki kasi ang swing arm ng Suzuki Gixxer 250, no. Kaalam ko halos same lang to sa 150 yung year 2020, yung 2021, 2023, no. Basta ganito na yung Gixxer na Gixxer na 150, ganyan na itsura. Yan, halos same lang sila ng swing arm. Yun lang. Ang lang dyan gagawin dito, ito wag nyo, hindi na to ginalaw dito, hindi na ginalaw. Introhan to masisira ang center nito. Kaya diretso dapat ang doon sa engine sprocket, tapos dito sa may rear sprocket, di ba? Ayan, align naman siya. Ayan, sentro yan. Kung mapapansin nyo, sentro po yan. Sentro yan. Hindi natin masilip, may cover ang kadena pero sentro yan. Ayan siya, sentro yan hanggang sa engine yan. Align yan kasi hindi pwedeng hindi align. Tsaka ito, nilagyan natin dito ng ng spacer, malaki yan, makapal. Talagang sinadya ko pabutasan, naggawa ako ng ganyan para hindi talaga bubungiin kasi medyo malaki ang butas ba, kasi ang labi sa labi lang yung niya pinaka spacer. Baka kasi pag kunting kaldag malaglag sa pinaka butas, magtagilid gaya ng nakaraan. Hindi pa natibayan natin, tinibayan natin, nilagyan natin ng mulye yan. Kaya yan, pero hindi pa rin ako nakampante, nilagyan ko pa rin ng
ito yung pinaka washer, kabilaan yan, pati dito naman medyo manipis na yung nilagay kong washer. Kasi iba kasi dito, kasi kumbaga pag dito ako maglagay medyo pasok, pag ipareha ko naman din yung spacer washer, medyo tagilid yan ang align ng kadena, kaya dito ako nagkapal lang lagay ng washer spacer niya para gumanon, sintro na siya. So siyempre ginamitan ko rin ng guide ng kadena para sintro talaga, para walang problema. Wala na akong dinugtong dyan, wala na akong dinugtong na ano dyan yung sa engine. Kasi iba diba pag sniper, pag nag big bike concept, dinudugtungan nila yung pinaka engine sprocket doon, yung pinakalagayan para mailabas, para masintro. Sa akin hindi na, kasi yan sintro naman siya, yan sintrohan naman, diba, align na align naman ito lang medyo kuwan konti, pero sintro yan, align yan. Ito lang siya yung plate number, medyo may pagka, pero hindi na mahalata, diba, diba, yan lang mga idol. Yan siya. Ito tayo sa I Love Maribeles. Yan lang ang ginawa ko. Ito, dami kasi nagtanong, no? Ganda rin kasi naman tasik. Sino ba din kasi magtatanong? Ganda naman kasi ng resulta, no? Ito nga pala, ito nagdugtong na rin dito si tropa kasi medyo humaba na to. Tapos yun yung ginawa ni Tol Jmar. Ngayon ko lang na marami talagang dito, magandang nagawa rin si Tol Jmar, no? Nagawa niya ng paraan, gunawan talaga niya ng paraan para mapapaganda, maikasan ng maayos. Tapos dito, itong mags na to, malaki to, kaya huwag kayo gagamit ng stock mags. Yung sabi stock mags, hindi po stock mag to. Itong rim na to ay galing sa GX10R Kawasaki talaga. Yan, tapos ito ABS na rin siya, kaya kasi year 2023 model to kaya pasok, magaan to, magaan po itong itong ikot natin, neutral natin. Yan, neutral natin, neutral, magaan yan. Pakita ko sa inyo mga idol, magaan lang to, magaan tamo. Kasi itong na to, so, mags na to ay year 2023 24, magaan lang yan may ikot ko lang ikot lang yan napakagaan yan, magaan pa nga to sa sa stock ng mags ng aking GXR 250, magaan to. Tapos itong gulong na to, napakagaan ito kasi to manipis na paumbok siya, pang race track kasi na gulong to. Magaan po yan, kaya hindi mo mahirapan ng motor, magaan po talaga. Kumbaga sa na lang, sa takbo talagang talaga mababago yung speed niya kasi malapad na tapos malaki rin yung mags, kaya mababago talaga yung speed, mababawasan. Engine sprocket natin ay stock pa rin, tapos dito 45 to, itong nabili natin yan sa Shopee, pinabili natin ni Tol Jmar. Okay naman yung yung setup niya, malakas sa akyatan, nga lang sa talaga sa patag. Kita nyo naman yung tinap speed ko nakaraan, medyo hirap talaga sa mag 130, pero nakaka 130 naman tayo. Pero nakaraan balusok yun sa Cavite ba yun, sa Dasma, nasubukan ko talaga mag 135, 137 doon, medyo bulusok din yun doon, wala akong sakay noon. Tapos hindi full tank yun, full tank kasi yung tinap speed natin dito sa may Godspeed nung nakaraan. Yun sa Cavite, lang yun, isang guwit. Nung hinataw ko, mabot talaga siya ng 137, 140. Yun. Depende yan sa pag munti lang yung gas. Tapos siyempre, may itutulin pa to pag palitan natin ng sprocket to na gawin natin dito okay na to 45, dito na lang gawin natin 15 o kaya 16 siguro para matulin. Kasi malakas naman sa akyatan ng GXR gawin natin 15 o kaya 16, 15 to 45 combination of 16, 45 ganyan, o kaya 14 para may talaga akyat pa siya ayos, para pag may angkas ahon-ahon pa rin. Yan lang mga idol, ganyan lang siya, yan lang ang setup natin at yun lang naman ang ginawa, wala namang iba.